tanghali, ngayon po'y araw ng Martes, ika-31 ng Mayo, taong 2016. Narito ang mga balitang patuloy na tinutukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng liquid shabu nasamsam sa isang raid sa Angeles City, Pampanga. President-elect Rodrigo Duterte pupulungin ang mga magiging miyembro ng kanyang gabinete ngayong araw. Matinding lobbying para sa mataas na pwesto sa PNP, inamin ni incoming Chief Rolando De La Rosa. Balik Eskwela Command Center, kakaunti pa lang ang natatanggap na mga reklamo. Ilang transport group naghain ng motion upang itaas ang pasahe sa jeep. 4 patay sa matinding pagbaha dulot ng malakas ng buhos ng ulan sa southwestern Germany. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, mahigit sa 1 bilyong piso halaga ng hinihinalang liquid shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang raid sa Angeles City, Pampanga. Mula sa Pampanga, may report si Brian Lacanlale live. Brian. Yes, magandang tanghali, Lakay. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Anti-Illegal Drug Group ng Philippine National Police ang isang bahay na inihinalang pagawaan ng illegal na droga sa Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. Pasado alas 8 kanina ng umaga, nagpasuki ng mga operatiba ang bungalow type na bahay sa bisa ng isang search warrant matapos ang 2 buwang pagmamanman. Nasamsam sa raid ang nasa 45 galon ng hinihinalang liquid shabu, hydrogenator, suction pump at iba pang gamit sa paggawa ng illegal na droga. Sa pagtaya ng PNP-AIDG, mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang shabu, ngunit maaari pa itong madagdagan dahil hindi pa tapos ang inventory sa mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot. Maliban sa liquid shabu, may nakita pang tila finished product ng shabu powder sa loob ng bahay. May 7 glassware circle na kayang makapag-produce ng 50 kilo ng shabu sa isang sesyon at 4 na freezer na umano'y ginagamit sa pag-crystallize ng droga. Ayon sa Homeowners Association ng pinasok na subdivision, isang attorney Orlando Pangilinan ang kasalukuyang may-ari ng bahay, ngunit pinapaupahan umano ito sa ilang Chinese national. Nasa 8 o 9 na buwan ng umpisahang rentahan ng bahay ng mga Chino na kalimitang dumadating alas 4 ng madaling araw at umaalis bandang alas 5 ng hapon. Bukod sa mga Chinese, may namataan ring umanong mga babae at lalaki na pumapasok sa bahay noong mga nakalipas na buwan. Ngunit ilang linggo bago inilunsad ang raid ay hindi na sila nakikita pang pumupunta sa bahay. Sa klasifikasyon ng mga otoridad, Lakay, maituturing na mega lab ang ni-raid nilang bahay sa laki ng mga nasamsam na halaga ng illegal drugs. Ito na ang pangalawang hinihinalang shabu lab na sinalakay ng mga otoridad sa Angeles, Pampanga ngayong taon. Sa ngayon ay nagpapatuloy, Lakay, ang inventory ng mga otoridad sa nakuhang mga ipinagbabawal na droga at maaari itong tumagal hanggang mamayang hapon. At yan muna ang update mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian Lacanlale, nag-uulat mula sa Pampanga. Nakatatapulungin ngayong hapon ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Mula sa Davao City, may report si Nel Maribuhok live. Nel, kamusta na riyan? Magandang tanghali, Lakay. Matapos nga ang naganap na proklamasyon kahapon ng Kongreso para sa mga nanalong Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa sa nakaraang eleksyon, sa kauna-unahang pagkakataon nga ay pupulungin ni President-elect Rodrigo Duterte ang kanyang magiging miyembro ng gabinete dito mismo sa Presidential Guest House dito sa Davao City.
Ilan sa mga inaasahan darating dito ay ang incoming Secretary Salvador Medildea Carlos Dominguez na pinangalanan bilang Finance Department Secretary, si Perfecto Yasay sa Foreign Affairs Department, ang incoming presidential spokesman na si Salvador Panelo. Inaasahan rin na darating dito ang University Professor Benjamin Jokno na inalok ni Duterte na pamunuan ng Department of Budget and Management na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nagbibigay ng komento kaugnay ng alok nga na posisyon ni Duterte. Inaasahan na pag-uusapan dito sa pulong ang mga polisiya at programa ng incoming administration. At pagkatapos nga ng magaganap na pagpupulong ngayon dito sa Presidential Guest House ay inaasahan natin na magkakaroon ng press briefing itong si President-elect Duterte. Yan muna ang ating update, Lakay. Maraming salamat, Nel Maribohok, nag-uulat mula sa Davao City. Dadaan sa masusing pagpili ang mga opisyal ng PNP na bibigyan ng pwesto ng susunod na pinuno ng pambansang pulisya sa kabila ng matinding lobbying ng ilang opisyal. Ito ay upang masugpo ang krimen at iligal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Inamin ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na maraming kakilala, kaibigan at kapwa-opisyal ang naglalabi sa kanya para magkaroon ng magandang pwesto sa pagpasok ng Duterte administration. Ayon kay General De La Rosa, hindi na nawala ng bisita sa kanyang opisina simula nang siya ang umugong na susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Gayunman, nilinaw ng general na masusi niyang pinipili ang mga opisyal na ipupwesto upang ma-attain ang 3 hanggang 6 na buwan na pagsugpo sa krimen at iligal na droga sa bansa. Sinabi pa ng opisyal na wala siyang kinikilalang kaibigan, kakilala at mga pakiusap sa paglalagay sa pwesto sa pambansang pulisya, lalo na't mataas ang expectation sa kanila ng publiko. Hindi naman kaya naman pakiusap ni General De La Rosa sa mga kabaro niya, huwag hadlangan ang pag-uupo niya ng mga karapat-dapat sa pwesto at lalong huwag magtampo kung hindi mapagbibigyan ang kanilang mga hinihinging pwesto. Dagdag pa ng opisyal, malaki ang inaasahang pagbabago ng taong bayan, kaya naman pipili siya sa buong hanay ng pambansang pulisya ng mga kwalipikadong opisyal na may dedikasyon at seryosong magtrabaho upang malutas ang problema sa krimen at iligal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lea Ilagan, nag-uulat mula sa Kamkrame. Tiniyak ni incoming DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na isa sa mga una niyang pagtutuunan ng pansin sa oras na maupo siya sa pwesto ay ang pagsasaayos sa Bureau of Correction. Narito ang report ni Jericho Albano. Una sa listahan ni incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagsasayos sa Bureau of Correction na laging nasasangkot sa aligasyon ng katiwalian. Nagbigay na aniya si President-elect Rodrigo Duterte ng marching order sa kanya para labanan ng katiwalian sa mga ahensya ng pamahalaan. I don't want to telegraph my punches, but Bucor shall be the first to taste that kind of administration from the Secretary of Justice. It will affect everybody there. Ayon kay Aguirre, isa lamang ito sa kanyang mga plano bilang kalihim ng Department of Justice. I believe that I have the blessing of the President. My action in the Bureau of Correction will be very, very drastic. They will not like it, but it will be effective. Dagdag pa nito, pinag-aaralan pa nila ngayon ang planong paglilipat sa New Bilibid Prison sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Ito ay dahil na rin sa patuloy na pagsikip ng lugar para sa mga preso. Taong 2014, nang mabalot sa kontrobersya ang New Bilibid Prison matapos madiskubre ang mga kubol at air-conditioned room ng mga convicted drug lord sa isinagawang magkakasunod na raid ng National Bureau of Investigation. Jericho Albano, UNTV News, Worldwide. Sinagot na ni incoming Vice President Leni Robredo ang alegasyon ng pandaraya sa halalan matapos lumutang ang mga umunoy whistleblower mula sa Quezon Province. Ayon kay Robredo, mahirap paniwalaan ang kwento ng sinasabing mga testigo. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Mula ng araw ng halalan hanggang sa kanyang proklamasyon kahapon, nakasunod pa rin sa pagkapanalo ni incoming Vice President Leni Robredo ang aligasyon ng dayaan.
Lumutang kahapon ang umano'y mga whistleblower sa Senado upang ihayag ang sinasabing manipulasyon sa resulta ng eleksyon sa lalawigan ng Quezon. Mahigit 300,000 na boto umano ang idinagdag doon kay Robredo at 200,000 naman ang ibinawas sa pinakamalapit niyang katunggali na si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit ayon kay Robredo, mahirap paniwalaan ang kwento ng mga sinasabing testigo. Parang kinikwenta ko, pag totoo yun, parang nagsimula ako sa negative. Parang hindi siya makatotohanan. Ayon naman sa kanyang abogado na si Attorney Romulo Macalintal, kung totoo ito ay lalabas na mas marami pa ang bumoto kaysa sa rehistradong mga botante. Madali rin niyang malaman kung totoo ngang nagkaroon ng manipulasyon sa resulta ng halalan. I challenge them, just show me one election return na hindi nagtatali doon sa mga transparency server o yung mga returns na pinalabas talaga ng BCM. Yun ang paraan para malaman mo yan. Hanggang ngayon, wala po silang napapakitang ganyang klase ng ebidensya. Kinwestiyon din ito ang kredibilidad ng mga umano'y testigo. At saka sino siya para pagkatiwalaan halimbawa ng Smartmatic na gagawa ng kalokohan na siya ay kasama. Diba? Imposible yata yun na papayag ka na kasama mo hindi mo naman kilala. Babala ng abogado sa taong bayan, huwag basta padadala sa ganitong mga aligasyon. Sinabi pa nito na kung siya si Marcos ay hindi na niya itutuloy ang paghahain ng election protest. Bukod sa malaking gastos na aabutin ng daang milyong piso, aabutin din ng hindi bababa sa 3 taon bago ito maresolba. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Bago naman ang unbank session ng COMELEC ngayong araw, muling nagprotesta ang grupong Ating Guro upang igiit sa komisyon na iproklama na ang kanilang grupo na isa sa mga nanalo sa party list race. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cozare, live. Magandang tanghali, Victor. Yun, mas maraming miyembro ng Ating Guro Party List at Teachers Dignity Coalition na nagprotesta sa harap ng COMELEC upang himukin ng komisyon na iproklama na ang Ating Guro na kabilang sa mga nanalo sa party list race sa nagdaang halalan. Giit ng grupo batay sa formula na ginagamit para punan ang 59 seats sa mababang kapulungan ng Kongreso na nakalaan sa marginalized sector representation, dapat sa kanila napunta ang panghuling pwesto. Subalit noong isagawa ang proklamasyon noong May 19, hindi sila naisama sa listahan ng mga nanalong grupo. Habang nabigyan naman ng second seat ang COMNATCO na anila ay hindi naman nakakuha ng sapat na boto para sa ikalawang upuan. Gate ng grupo, walang paliwanag na ibinigay ang COMELEC sa nangyari. Nagsumite na sila ng petisyon sa full body upang ipatigil ang pagbibigay ng second seat sa COMNATCO, iayos ang depekto sa naging komputasyon at ibigay sa kanila ang isang upuan sa Kongreso. Isinagawa ang protesta bago ang nakatakdang on-bank session ng COMELEC ngayong araw. Kung hindi makukuha ng Ating Guro ang panalo, hindi na sila maaaring tumakbo sa susunod na halalan dahil ayon sa batas, ang party list group na hindi na ihahalal ng 2 beses ay hindi na kwalipikadong tumakbo sa eleksyon. Noong 2013, tumakbo din ang Ating Guro, subalit hindi rin nakuha ang panalo. June? Maraming salamat, Victor Cozare, nag-uulat mula sa COMELEC. Ibabalik na sa Commission on Elections ang mga balota na ginamit sa presidential at vice presidential canvassing. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Grace Casin, live. Grace, magandang tanghali. June, pagkatapos may proklama ni na President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Leni Robredo kahapon, ibabalik na sa COMELEC ang mga ballot boxes na naglalaman ng Certificate of Canvass at election returns na ginamit sa nakaraang presidential and vice presidential canvassing dito sa Kamara. Ang mga ito ay sinakay sa military truck habang maigpit na binabantayan ng mga sundalo hanggang makarating ito sa COMELEC sa Maynila. Una nang sinabi ng National Board of Canvassers na ang canvassing ngayon 2016 ang pinakamabilis na canvassing sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, kung saan pagkatapos ng 3 araw na bilangan ay agad na naiproklama ang susunod na presidente at vice-presidente ng bansa. May 30 kahapon nang maiproklama sina President-elect Duterte at Vice President-elect Robredo. Si Pangulong Aquino naman at si Vice President Binay ay naiproklama noong June 9, 2010, habang si dating Pangulong Arroyo at Noli de Castro ay June 29, 2004. June? Maraming salamat, Grace Casin, nagulat mula sa Batasang Pambansa. Nagain ng motion sa LTFRB ang ilang transport group upang itaas ang pasay sa jeep. Mula naman sa Quezon City, may report si Monokson, live. Mon, magandang tanghali.
Yes, June, muling humiling sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga transport group na itaas ang pasahe sa jeep. Provisional fare hike lamang na 750 ang hinihiling nila at nakahanda umano silang ibalik sa 7 pesos ang pasahe kapag bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo. Ika-4 na linggo na ngayon kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ayon sa Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO, malaki na ang nalugi sa kanila nitong bakasyon kaya't umaasa silang makakabawi sa pag-uumpisa ng klase sa June 13. Ayon naman sa Department of Energy, kahit 4 na beses nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ay mababa pa rin ito kumpara sa dating presyo nito na umabot ng mahigit 50 piso kada litro, kung kaya't hindi pa rin napapanahon ang magtaas ng pasahe sa jeep. Sa ngayon, wala pang tumututol sa motion na inihain ng ACTO sa taas pasahe sa jeep sa Metro Manila. June? Maraming salamat, Mon Hocson, nag-ulat mula sa Quezon City. Sa iba pang balita, kakaunti pa lamang ang mga natatanggap na reklamong inilalapit sa Department of Education Command Center kaugnay sa nalalapit na pasukan. Mula sa Pasig City, may report si Joan Nano live. Joan, magandang tanghali. Yes, June, hindi pa nga ganun karami ang mga problema at mga reklamo na dumarating ngayon dito sa DepEd Information and Command Center. Ngayong ikalawang araw ng Oplan Balik Eskwela, kakaunti pa rin ang bilang ng mga magulang at mga estudyante na dumudulog dito sa tanggapan ng DepEd sa Pasig City. Pangkaraniwang inilalapit ngayon dito ng mga magulang at mga estudyante yung problema nila sa pag-enroll sa mga eskwelahan. Ang iba kasi sa kanila ay kulang sa mga requirements, habang yung iba naman ay ayaw umanong tanggapin sa mga paaralan. As of May 30 kahapon, nakapagtala na itong DepEd Command Center ng 81 mga katanungan at mga reklamo kaugnay ng muling pagbubukas ng klase sa Hunyo. Pinakamarami sa mga natatanggap nilang tawag ay yung may mga katanungan tungkol sa ibinibigay na voucher program para sa lahat ng mga estudyante na papasok na dito sa senior high school. Sa tala ng DepEd, mas mataas ito kung ikukumpara sa 19 na transaksyon na kanilang natugunan noong unang araw ng Oplan Balik Eskwela sa taong 2015. Patuloy naman ang panawagan ng DepEd sa publiko na samantalahin itong serbisyo ng kanilang command center, lalo na yung may mga problema sa mga eskwelahan na papasukan ng kanilang mga anak upang agad itong maaksyonan ng ahensya. Bukas itong DepEd Command Center dito sa head office ng DepEd sa Pasig City simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at tatagal hanggang sa June 18. June? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Pasig City. Mayroon ng mga makabagong paraan ngayon upang maagapan ang pagkakaroon ng cervical cancer. Mula naman sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Magandang tanghali, June. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng kampanya upang masugpo ang cervical cancer sa bansa, kasabay ng Cervical Awareness Month, ipinakilala sa mga kababaihan ang isang makabagong paraan upang maagapan ang pagkakaroon ng cervical cancer. Ang colposcopy ay isang paraan gamit ang digital technology upang makita ang loob ng isang cervix o matres ng isang babae. Ito ay isang diagnostic test upang malaman kung may gasgas, abnormalities, may mga bukol o positibo ang isang babae sa cervical cancer. Ayon sa Department of Obstetrics and Gynecology ng Manila Medical Center, ang colposcopy ay isang paraan kapag may mga nakitang abnormalities sa resulta ng pap smear ng isang babae. Pinapayuhan ng mga kababaihan, lalo na ang mga may partner o asawa, na nabisitahin ang pinakamalapit na health centers at magpa-pap smear isang beses sa isang taon upang masiguro na walang namumuong infection sa reproductive organ ng isang babae. Huwag din umano ipagpaliban ang pagkonsulta sa mga OB/GYN kapag nakakaranas ng madalas sa pagdurugo o discomfort sa reproductive organ ng isang babae. Pinapaalalahanan din ng mga doktor na magpa-vaccine ng mga babae mula 9 years old hanggang 45 years old. Sa mga kalalakihan naman ay mula 9 years old hanggang 26 na taong gulang laban naman sa human papilloma virus. June, matagal lang ipinakilala ang colposcopy treatment sa bansa, ngunit kamakailan ay naglunsad na ng makabagong paraan upang mas masuri ang abnormalities na nasa loob ng cervix ng isang babae upang maagapan ang pagkalat ng cervical cancer. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-ulat mula sa Maynila. Magbabalik ang UNTV News.
Hindi tayo pansamantala. Dahil magkakaiba Ang pinaniniwalaan, ang hinahangaan, ang sinusuportahan. Ngayong tapos na ang eleksyon, isang tabi na natin ang pagkakaiba isang bayan tayong susulong. sa hamon ng panahon. Ito ang paalala ng UNTV para sa isang bayan na may pag-asa. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, patuloy na makararanas ng mga pag-ulan ang ilang lugar sa bansa, lalo na mamayang hapon o kaya gabi. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, narito ang report ni Ray Palayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Makakaranas po ng maliwalas na lagay ng panahon ng ilang lugar sa ating bansa. Pero generally ay meron po tayong partly cloudy to cloudy skies at makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms ang Metro Manila at iba pang lugar sa ating bansa. Lalo na po yan mamaya pong hapon o kaya po ay gabi. At dahil po sa pag-iral itong ridge ng high pressure area, apektado po yan yung eastern section ng Luzon at ng Visayas. Diyan po sa mga lugar na yan ay makakaranas po ng medyo malinsangang temperatura. Ang maximum temperature sa Metro Manila, maaari pa rin pong umabot ng 34 degrees Celsius. Sa ibang lugar po sa ating bansa ay nasa 33 to 36 sa area po ng Tugigaraw. Sa ngayon po wala namang bagyo, anumang LPA na mata ng pag-asa na makaka-apekto sa ating bansa. By Friday or sa weekend, maaari naman pong bumalik itong pag-iral ng southwest monsoon na tinatawag po nating habagat at ito ay magdudulot ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Palayo. Nag-ulat mula sa Pag-asa DOST. Inaasahang tatalakayin ang ilang mahalagang kaso sa pagbabalik sesyon ng Korte Suprema ngayong araw. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza, live. Roderick. Lakay, matapos nga mahigit isang buwang writing break ay balik sesyon na ngayong araw ang mga maestrado ng Korte Suprema. Ilang mahalagang kaso ang inaasahang tatalakayin sa anbang session ngayong araw. Kabilang na dyan ang hiling ni dating Pangulong Gloria Arroyo na sumailalim sa house arrest habang di pa nadidesisyonan ng kanyang kasong plunder na nag-ugat sa manoy manumalyang paggugol sa 366 million pesos na pondo ng PCSO. Posibleng talakayin din ng mga maestrado ang petisyon ng Integrated Bar of the Philippines o IBP ay pawalang bisa ang appointment ng dalawang maestrado ng Sandigan Bayan na sina Associate Justice Geraldine Faith Ekong at Michael Frederick Musngi. Ayon sa IBP, labag sa saligang batas ang pagkakatalaga sa dalawa dahil hindi sinunod ng Pangulo ang shortlist na ibinigay ng Judicial and Bar Council. Posible ring talakayin sa Anbank ang mga petisyon laban sa K-12 program ng pamahalaan. Isa rin sa maaaring talakayin ang petisyon ng natalong senatorial candidate at dating MMDA Chairman Francis Tolentino na humihiling sa Korte Suprema na utusan ng COMELEC na imbestigahan ang pagbabagong ginawa sa program ng transparency server noong araw ng halalan. Dati nang sinabi ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na ngayong election season ay prioridad nila ang mga kasong may kinalaman sa halalan. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nag-uulat mula sa Maynila. Ibinukay rin ng Defense Department ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations ang pagbilang sa Coast Guard at Maritime Forces sa unplanned encounters sa karagatan. Mula sa Maynila, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Bukod sa proposal na pagbuo ng cybersecurity group sa Asia-Pacific region, iminungkahi rin ni Defense Secretary Volter Gasmin ang pagbilang sa Coast Guard at iba pang maritime forces sa Code for Unplanned Encounters sa karagatan ng 20 bansa. Layo nitong maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at untoward incident sa West Philippine Sea. Ginawa ang proposal sa gitna ng pagtaas ng tensyon dahil sa maritime dispute sa South China Sea. Sa kasalukuyan, kabilang lamang sa Code for Unplanned Encounters at Sea ang communication at safety procedures sa pagitan ng naval forces, ships at aircraft. Kabilang sa mga sumang-ayon sa agreement na ito noong 2014 ang United States of America, China, Japan at ASEAN countries. Samantala dahil sa lumalawak na panganib ng cybercrime at paggamit ng mga masasamang loob sa digital technology, iminungkahi rin ni Defense Secretary Gasmin sa pagpupulong ng Defense Ministers ng ASEAN at China kamakailan ang pagkakaroon ng cybersecurity group sa rehiyon.
Ini-adapt naman ito ng grupo kaya nagalak ang pamahalaan ng Pilipinas sa ipinakitang pagsuporta ng mga kalapit bansa. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma, mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa pagpapatatag ng cybersecurity. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa Maynila. Tumulong ang grupo migrante sa ilang temporary workers na naapektuhan ng wildfire sa Fort McMurray, Canada. Narito ang report ni Jeffrey Cos. Nagsagawa ng libreng assistance program ang Migrante Canada upang matulungan ang ilan nating mga kababayan na naging biktima ng wildfire sa Fort McMurray. Kabilang sa ibinigay na tulong ng migrante ang libreng konsultasyon sa pag-aayos ng kanilang work status sa Canada, renewal ng visa at work status evaluation. Pati papers ko, lahat nga nasunog, bali passport at work permit lang ang na-save ko. Kaya ito nagtatry ako kung paano gagawin ko para makapag-apply ako ng permanent residence or ito nga, yung migrante Edmonton, Canada. Isa sila sa nilapitan namin at yung nga, isa-isa kaming tinatanong at nasasagot naman nila yung mga katanungan namin. Isa rin sa mga advokasya ng migrante ay isulong ang policy changes na makakatulong sa mga foreign worker na humanap ng pansamantalang mapapasukan. Ang isang itinutulak natin dito sa mga naapektuhan ay bigyan man lang ng temporary open work permit ang ating mga kababayan, lalo na yung mga apektado na handa namang magtrabaho. Sa ngayon ay patuloy na isinusulong ng Migrante Canada ang mga programang makakatulong sa mga kababayan nating foreign worker. At umaasa sila ng karagdagang konsiderasyon sa gobyerno upang manatili pa sila naghahanap buhay sa matagal na panahon. Mula dito sa Edmonton, Canada, Jeff Cos, UNTV News, Worldwide. Samantala, tinulungan ng Filipino community ang mahigit 40 distressed overseas Filipino workers na kinukupkop ng Philippine Overseas Labor Office o Polo OWA sa Doha, Qatar. Narito ang report ni Ramil Ramal. Tinulungan ng Filipino community ang mga distressed OFW sa Doha, Qatar sa pamamagitan ng isang outreach program na paglingap sa bayan tulong kay kabayan. Pinangunahan ng grupong Hero Qatar at nimutian ng Pilipinas Tourism 2015 Janelle Aquaton ang pagbibigay serbisyo gaya ng medical check-up, libreng tawag at pagbibigay ng libreng ticket sa eroplano para sa mga OFW na kinukupkop ng Philippine Overseas Labor Office o Polo OWA sa Qatar. Meaning ng Hero Katayang, helping, empowering, recognizing OFW na tumutulong sa mga kababayan nating distressed OFW, hindi lang dito sa bansang Qatar, kundi pati yung mga apektado ng mga typhoon sa Pilipinas. Sana huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob kasi marami kami dito sa Qatar na nagmamahal sa inyo. Pamilya nyo na kami. I'll be here, nandito yung Hero para sa inyo. We are your family dito sa Qatar. Nanawagan din si Janela sa mga OFW sa Qatar na tulungan ang mahigit 40 mga kababayan nating distressed OFW na nangangailangan. Hello to all my kababayans here in Qatar. I am asking for help for these gorgeous and wonderful ladies here in Polo OWA. In case you have some pre-loved items that you would love to donate and some blessings that you would like to share to them, we are welcoming them. You can message me through my Facebook account, Facebook page, or you can also go to Hero Qatar Facebook page so that we can connect with you. Pinayuhan naman ni Polo OWA Welfare Officer Ami Impaynado ang ating mga household service worker na huwag mawala ng pag-asa at tiniyak nitong nakahanda ang ahensya upang gampanan ang kanilang tungkulin. Sa ating mga workers, huwag pong mawalan ng pag-asa. Narito po ang OWA, ang Polo OWA na patuloy na gagampanan ang mga tungkulin upang ang programa at serbisyo ng DOLE at OWA ay maiparating natin sa ating mga kababayan. Patuloy pa rin umaasa ang ating mga kababayang distress OFW na hindi sila pababayaan ng pamahalaan, lalo na ng bagong magiging administrasyon. Mula rito sa Doha, Qatar, Ramil Ramal, UNTV News, Worldwide. Aresto ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa La Union ng isang babae na umano'y nagbebenta ng iligal na droga. Samantalang mahigit naman sa 40 pamilya ang nabiktima ng sunog sa Baguio City. Narito ang report ni Bernard Dadis.
Nasa kustodiya na ng San Fernando Police ang isang babae na naaresto sa anti-illegal drug operation sa barangay Bangkusay sa La Union. Kinilalang suspect na si Medeline Soriano alias Medi, 35 anyos at residente ng barangay Lingsat. Nakuha sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu, 500 pisong marked money at cellphone na umano'y ginagamit ito sa illegal na transaksyon. Habang isinasagawa naman ang inventory sa mga ebidensya ay nagwala ang babae at nanakit ng isang pulis. Agad namang siyang napigilan at ikinulong sa police station habang hinihintay ang mga isasampang kaso. Samantala, abot naman sa 44 na pamilya ang nabiktima ng sunog sa Upper Engineers Hill sa Baguio City. 27 bahay ang natupok sa sunog na nagsimula sa hindi pa nalalamang dahilan. Ang ginawa po namin, naglabas lang po muna kami ng gamit. Pero nung na-realize, nakita na po namin na nalulusaw na po yung yero, tsaka po kami lumabas. Konti yung naisalba. Hindi kaya lang namin mabuhat. Pero karamihan, pati mga papeles, may damay na po. Umaapila ng tulong ang mga apektadong pamilya na ngayon ay nananatili sa isang barangay basketball court. Kasamang La Union at Baguio News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Apat ang napaulat na nasawi sa matinding pagbaha dulot ng pananalasa ng malakas na ulan sa southwestern Germany. Kabilang sa mga nasawi ay isang bumbero na sinubukang sagipin ng isang residente na naipit sa baha. Ayon sa mga otoridad, mas marami pang ulan na bumagsak sa nakalipas na magdamag kumpara sa normal na ulan na bumubuhos sa isang buwan. Aabot sa 7,000 firefighters at emergency workers ang dideploy upang tumulong sa rescue and cleanup operations sa mga apektadong lugar. Ililipat na sa Mindanao ang halos 400 stormtroopers ng Philippine Army mula sa Visayas upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nagsagawa ng send-off ceremony ang 8th Infantry Division Stormtroopers ng Philippine Army para sa halos 400 mga sundalo mula sa 19th Infantry Battalion. Ayon sa Philippine Army, lilipat na sila ng assignment sa probinsya ng Cotabato dahil halos wala ng problema sa insurgency ang lalawigan ng Leyte. Sa natanggap nilang direktiba mula sa National Headquarters ng Armed Forces of the Philippines, ang 6th Infantry Division na nakatalaga sa Cotabato ay ililipat na sa Sulu, kaya ang mababakanting pwesto ang mapupunta naman sa 19th Infantry Battalion. Malaking hamon ang inyong haharapin sa naiatas na responsibilidad ng nakakataas na kayo ay maging instrumento sa pagsugpo ng terorismong gawain ng mga Abu Sayyaf at mga Communist Party of the Philippines, NPA at National Democratic Front. Dagdag pa ng 8ID, tiwala sila sa kakayahan ng 19th Infantry Commandos pagdating sa skills at training na makatutulong upang ma-neutralize ang mga teroristang grupo sa Mindanao. And as you proceed to your new ground, always carry on with you the spirit of a true stormtroopers, responsive and relevant members of the Philippine Army. Carry on the discipline, professionalism, and positive attitude you have acquired. Sa ngayon, isang batalyon na lamang at iilang detachment ng CAFGU ang magkatuwang na nagpapanatili ng kapayapaan sa Leyte, Southern Leyte at Biliran Province. Kasamang Leyte News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Sa isang paaralan sa Nueva Vizcaya, idinaos ng Department of Education ang kick-off ng Nationwide Brigada Eskwela 2016 bilang paghahanda sa pasukan sa Hunyo. Lumutang din ang diwa ng bayanihan ng iba't ibang grupo sa paglilinis sa mga paaralan sa ilang lalawigan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Formal nang binuksan ng Department of Education ang Brigada Eskwela 2016 sa Pinkian High School sa Bayan ng Kayapan, Nueva Vizcaya. Pinangunahan ni outgoing Education Secretary Armin Luistro ang grand kick-off ng programa sa pamamagitan ng isang caravan mula sa Aritao National High School hanggang sa mataas na paaralan ng Pinkian.
Napili ng DepEd na dito ganapin ang kick-off dahil nais ni Secretary Luistro na maipakita ang sitwasyon ng mga mag-aaral na pawang indigenous learners. Ito po yung ating ipinagdiriwang sa Brigada Eskwela. Yung kakayahan ng Pinoy na gawing maalwan at masaya ang kahit na anong hamon na ating hinaharap. Walang Pinoy na sumusuko. K-12, kaya natin yan. Samantala, buhay na buhay naman ang diwa ng bayanihan sa unang araw ng Brigada Eskwela sa ilang lalawigan. Sama-samang naglinis sa mga paaralan at pagkumpuni ng mga sirang upuan, lamesa at iba pang gamit pang eskwela ang mga guro, estudyante at ilang grupo. Sa Limay, Bataan, namahagi ng mga balde, daspan at walis ang mga volunteer ng Members Church of God International at nagpakain rin ng libreng lugaw para sa mga maagang nagpunta sa mga paaralan para maglinis. Nilinis rin ng mga volunteer ang paligid ng Saarba Elementary School, sa Manapla at Handumanan National High School naman sa Bacolod City upang maiiwas sa mga sakit ang mga mag-aaral. Sa bahagi naman ng Zamboanga City ay pansamantalang binitawan ng ilang pulis at sundalo ang kanilang armas upang tumulong sa Brigada Eskwela. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng DepEd Tarlac sa tulong ng volunteers sa paglilinis sa mga eskwelahan. Kung magtutulungan ang ating mga DepEd officials, mga parents at saka yung mga local government units ay walang problemang hindi mabigyan ng solusyon. Sa Cebu at Pampanga naman ay nakadeploy rin ang UNTV News and Rescue Team upang magbigay ng libreng first aid at medical services sa mga nakiisa sa Brigada Eskwela. 14 na taon nang ginagawa ng DepEd ang Brigada Eskwela na layuning mahikayat ang komunidad at maihanda ang mga paaralan. Tatagal hanggang June 4 ang Brigada Eskwela bago ang pasukan sa June 13. Kasama ang provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong tanghali. Sa harap po ni Kuya Daniel Roson at ng UNTV News and Public Affairs. Kasama siyempre ang ating kapatid na si Flor Perez. Ako po si Ronnie Lakay Gonzalo. Ako naman si Jun Suriao. May pangyayari bawat minuto. May balita bawat segundo. UNTV News. Magandang tanghali.